Alam po natin na ito ay, ang araw na ito ay tinatawag na Linggo ng Palaspas. Karamihan po sa mga tao sa ating bansa ay palaging tuwing Semana Santa ay kinikilala po yan mga kapatid. At alam niyo po sa history, yung ating mga ninuno na mga Baptist, bagamat maaaring may tawag dito pagkilala sa sinseridad ng mga taong ito na tuwing Holy Week ay talagang medyo mabait, no? At seryoso sa kailangang paglapit sa Diyos sa mga panambahan, sa mga gawain po na pangreliyon. Pero after all, pagkalipas ng ilang araw, ilang linggo, ay dating gawin muli. Yan po itinignan ng ating mga ninuno na mga Baptist, mga kapatid, na nakatuon lang. May mga tao, maraming mga tao nakatuon lang sa ritualistic na uri ng paglilingkod sa Diyos. At kung bakit tayo ay hindi umaayon sa ganong uri ng pag-celebrate tuwing Semana Santa dahil hindi yun sanction po mula sa salita ng Diyos. At ang malimit mga kapatid, again, without questioning their motive, ano yung kailang disposisyon sa kailang puso, sincero, talagang maaaring mayroong layunin na gustong makilala ang Diyos, pero nakakalungkot ayon sa kapayagan po ng salita ng Panginoon, ito'y pawang panlabas lang po na anyo ng kabanalan. Dahil nakatuon po sa tradisyon ng tao at hindi po talaga ayon sa utos ng Diyos. Yung linggo ng Palaspas, kung ating tingnan sa Biblia mga kapatid, sa pangunawa sa Kristiyanong pagtanaw at biblical po na interpretation, ito talaga ay preview ng kingship ng ating Panginoong Hesus. Kung paanong ang taguri doon sa talata sa mga Gospels ay ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Bagamat tinuring po yan ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, pero yan po sa espiritual na pagtanaw. Bakit matagumpay? Samantalang ang aktual na konteksto, ang aktual nating makita doon sa mga talata ng pagpasok ni Kristo, mayroong Hosana, anak ni David, pagkilala sa pagkahari ng ating Panginoon Hesus. Pero ilang araw lang po o linggo ang lumipas, same po ng mga tao, sila yung sumisigaw, ipako siya, ipako siya, ipako siya. Pero yung tagpong iyon, si Kristo ay sumakay po ng asno at matagumpay pumasok sa Jerusalem at walang balakid. At that point, yung tinatawag na Palm Sunday, ay fulfillment po ito ng propesiya na may kinalaman sa pagkahari ng ating Panginoon Hesus. At I'm sure, kung hindi ako nagkakamali, ay hindi po yan gaanong tinitingnan ng maraming mga Pilipino sa ngayon. Pagkos ang tinitingnan kapag mayroon kang dahon ng niyog na maganda yung mga art na kailang ginagawa, ay pangpaalis ito ng mga malas sa buhay. Pangpaalis ng mga masamang espiritu. Naging pamahiin po ang dating, imbis na tamang pagbulay-bulay na may hari, na bagamat siya ay namatay bilang hari at kahalili ng mga makasalanan, ang yet muling nabuhay, nagtagumpay mula sa libingan. At yan yung dapat kilalanin, hindi po tuwing Semana Santa, but every Lord's Day. Bawat linggo kung saan may tunay po na pagsamba. Again, hindi po upang siraan, no, yung ating mga kaibigan na mayroong ganong uri ng practice at paniwala. Pero again, mga kapatid, hindi po yan yung godliness na piniprescribe ng salita ng Diyos. Bagos ang buhay kabanalan, buhay na makadiyos, ay higit pa sa mga external na mga makikita po natin sa panlabas, mga kapatid. Kaya yung diin ng ating talata, no? Biyaya po ng Panginoon, umuusad na po tayo sa ating series sa 1 Timothy. Napakaraming katotohanan na hanggang ngayon po ay patuloy na nag-encourage sa atin, nagbigay sa atin po ng comfort, at the same time hamon sa ating pananampalataya, hamon bilang isang iglesia, na kung saan dapat ang isang iglesia ay talagang manindigan sa ano yung mandato ng Diyos. Kung bakit siya ay bumuo ng mga iglesia, mga lokal na iglesia, at hindi po bibigay, hindi mag-give in sa sistema ng mundo upang maging katanggap-tanggap ang church sa sanlibutan.
Wala namang problema po yung makibagay tayo as long as ma-preserve po yung katotohanan. Yan yung concern po ni Paul dito sa kanyang sulat kay Timoteo, mga kapatid. At kaya po ng aking binigay na pamagat kay Brother Mario, ito po ay may kinalaman sa pagpapagal. Pagpapagal ng may kinalaman po sa mga eternal na mga bagay kung saan may tunay na pakinabang. At isa po yan sa highlight ng ating binasa kayo na sa verse 7 and 8. Pero actually sa istruktura po ng pagkasulat ni Pablo, pasok po ito, kaya kaugnay po ito sa verse 6. Yung binanggit po sa verse 6 na ating pinaglaanan po ng dalawang sermon, dalawang Sunday, sabi doon, sapagkat bawat bagay, dito pala. 1 Timothy 4:6, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting lingkod ni Kristo Jesus na pinalusog sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral ng iyong sinusunod. At siguro naman sa mga nakasubaybay po, lalo na sa mga kapatiran, kung bakit kailangan po natin lagyan po ng dalawang parte ang verse 6 na ay napaka-crucial dahil isa sa pangunahing ministeryo ng Iglesia na dapat hindi ikompromiso, hindi po babawan, hindi palabnawin ang ministeryo ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Bagamat may mga criticism, puro kayo doktrina, puro kayo pagtuturo, puro kayo pangangaral. Balikan nga natin, ano ba yung majority na kinabalahan ni Kristo nung siya naparito? Maliban po sa panalangin, pero highlight po ng ministeryo ni Jesus ay ang pagpunta sa mga bayan-bayan. At the time, hindi pa po establish yung mga lokal na iglesia, pero sa mga ministeryo ng ating Panginoon Jesus, kung saan man siya mapunta, ay nangangaral siya ng ebanghelyo ng kaharian. Secondary po yung mga gawa, at alam po natin yung role ng mga milagro ng ating Panginoon Jesus to support yung claim niya na siya ang Kristo. Hindi po yun para lang makapagsilbi sa tao, kundi patunayan, patutuhanan, yung kanyang pag-aangkin na ako ang sugo ng Diyos, ako ang Kristo ng hula sa lumang tipan. At ito yung mga patunay kung paanong sa panahon ni Moises, sa panahon ni Elijah, na ang Diyos ay nagbigay po ng mensahe sa kanyang mga tao, may mga himala. Gamit po at kinakasangkapan ng Diyos si Moises, lalo na po sa kalubusan ng kapayagan ng Diyos kay Kristo. Kaya mayroong mga himala nating mapapansin sa ministeryo ng ating Panginoon Jesus. Again, bilang backup ng kaniyang mga mensahe, ng kaniyang mga inaangkin na pagtuturo at pangangaral. So, mainly mga kapatid, ang buhay ng ating Panginoon Jesus ay babad sa pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. At ang Kristyanismong tunay, mayroon tayong iniwanan tayo ng Panginoon ng bukas na libro ng banal na kasulatan upang ipakita sa atin na first and foremost, the ministry of the local church is all about preaching and teaching concerning the Word of God. At lahat ng mga aplikasyon ay manggaling po doon. Marinaw po sa verse 6, yan yung identify ni Pablo, binigyan po ng emphasis ni Pablo kay Timoteo bilang tumatayong leader upang ayusin po yung iglesia doon sa Efeso, mga kapatid, na huwag pabayaan, bagkus lalong magbabad, magpalusog ng mga katotohanan, salita ng pananampalataya, at unawain, tingnan, isipin ng maigi yung mabuting aral, maski na yung mga nauna sa kanya, gaya po ni Pablo. Hindi mali po yung mga programs, no? Hindi mali yung mga activities ng church, as long as ito po ay congruent doon sa main ministry ng iglesia, ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Maring sabihin po ng ilan, Pastor, bakit binigyan nyo ng mainam na emphasis po yung pagtuturo? How about yung buhay? Yan yung kasunod na mga talata nating titingnan sa ngayon. So hindi lang po ito puro dada, mga kapatid, hindi lang ito puro salita, gaya po ng sabi ni Juan, na ang mga tunay na mga manampalataya ay hindi lang nabubuhay sa salita, kundi maski na sa aktual na pamumuhay sa gawa. Yung binanggit po sa verse 7.
Ano yung dapat tanggihan ni Pablo? At sabi niya, sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan. Balansi ang ating presentasyon. Mahusay na pagtuturo, mahusay na doktrina, tapat na doktrina, katuruan mula sa salita po ng Diyos, but it must be evident sa buhay ng mga nagsasabing mga mananampalataya. At unang-una po si Timoteo mismo yung sinabihan po ni Pablo bilang tagapangulo ng iglesia na hayag dapat sa kanyang buhay ang usapin po ng kabanalan. At mayroong ilustrasyon po na ginamit si Paul, bagamat dalawa yung pakay ng paggagamit ng kanyang ilustrasyon to contrast yung spiritual training, at the same time, mag-serve po itong analogy. Comparison. Sa verse 8, sapagkat ang pagsanay sa katawan ay may kaunting pakinabang, subalit ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Note mga kapatid, bilang pag-observe lang, inyong mapansin na ang godliness po sa biblical na mga terminolohiya at paggagamit ay hindi lang po tuwing araw ng Sunday. Hindi lang tuwing araw ng ikaw ay maaaring hawak-hawak mo ang Biblia. Hindi lang po tuwing araw na ikaw ay nanalangin o yugto na ikaw ay nanalangin. Ang sabi ng scriptures, mga kapatid, malinaw. That when we talk about godliness, it affects all of life. Ay may kaunting pakinabang, subalit ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay. Saklaw po ang anumang panahon, anumang anggulo, anumang sitwasyon, anumang aspeto ng buhay. Basta ikaw ay mananampalataya, saan ka man mapunta, anumang ginagawa mo, anumang uri ang iyong gawain sa sekular na sa lipunan, lahat po yan ay saklaw sa umbrella ng tinatawag ng Bibliyang kabanalan o godliness. So hindi lang ito nangyayari tuwing araw po ng Sunday, mga kapatid. Kaya nga minsan sa mga paliwanag po natin sa mga pagtuturo. Again, bilang Baptist rin po, kinikilala sa history na gano'n man ka menial yung gawain, as long as ikaw ay mananampalataya, it must please the Lord. Di ba? Wala pong masasabi po nating porket ikaw ay nasa simbahan, mas angat ka kumpara sa iba. No. Bagkos, yung ating, kumbaga yung pagpapala ng Diyos sa atin through His church and through the ministry of His church and through the ministry of the Word, mag-reflect po yan. Mag-reflect po yan sa lahat ng anggulo nating buhay. And that is biblical holiness. That is biblical godliness, mga kapatid. At dalawang bagay yung aking gustong tutukan po dito sa ating mga pagbulay-bulay, mga kapatid. Una is, tingnan po natin yung utos. The command to pursue godliness. Ano yung imperative na kailangan magpagal sa pagiging makadiyos o pagiging banal. Tapos sa verse 8, ay makikita po natin yung value of being godly. The value of godliness. Kuya Mar, na-off yata. Hayaan mo na naka-play. Naka-off naman dito para lang hindi mamatay. Sisi na po, no? Counting kwa lang. Okay na. Thank you. So yung pangalawa ay makikita natin yung halaga. Ano bang halaga ng mamuhay o magpagal sa pagiging banal? At yung mga katagang iyan, mga kapatid, ay talagang malinaw na unang-una, taliwas po sa lining ng ating laman. Taliwas sa tendency ng buhay makasanlibutan. At mind you, hindi lang ito mensahe kay Timothy bilang leader po ng church. Ito'y para din po sa lahat ng mga mananampalataya. No? So, ang utos na magpagal sa pagiging makadiyos. Ang sabi diyan,
na kabilang po sa napapaloob sa ating talata, mga kapatid, ay ano yung dapat tanggihan. Alam niyo po, yung mga taga na ginagamit ni Pablo dito ayon sa konteksto, sa kanyang pagkasulat, mayroong tinutukoy po dyan ng mga myths, no? Mga katang-isip na dapat tanggihan. Labanan po ni Timoteo, verse 7, subalit tanggihan mo ang mga masasama at ang mga walang kabuluhang katha. Sanayin mo ngayong sarili sa kabanalan. Isa sa mga na-address po natin sa nakalipas na pagtuturo, mga kapatid, at pangangaral na kailangang pigilan ni Timoteo sa context doon sa church ng Ephesus ay tingnan po ito mga bulaang tagapagturo at yung bulaang doktrina na kailang pinapakalat. At may kinalaman sa pagpapahalaga sa katawan. Di ba? Yung mga pagpuna ni Pablo sa mga kababaihan na ang tawag dito, mahilig po sa mga palamuti, panlabas, habang hindi po kinocultivate yung tunay na karakter ng pagiging godly. At the same time, mayroong iba na ang basihan ng kailang espiritualidad kapag maraming bawal. So inyo makita, no? Kinukontrast ni Paul yung buhay kabanalan sa mga external. Na mga sinasabi ng tao na ito yung paraan na ikaw ay maituring po ng Diyos na banal. Ito yung paraan na ikaw ay makita na namuhay bilang makadiyos. Marami po sa mga tao na talagang panlabas lang po ang usapin ng buhay, pagiging makadiyos. At nangyari po yan maging sa time po ni Pablo at sa panahon po ni Timoteo. Na maraming mga tao nakatuon po sa mga pansamantalang bagay lamang. At hindi po yan pagiging godly, mga kapatid. Sa atin po ng mga manampalataya, malinaw, mag-umpisa yung buhay pag-asam at buhay makadiyos. Sa panahon po na tunay po natin na-enkwentro ang mensahe ng mabuting balita tungkol kay Jesus bilang hari at Panginoon ng ating buhay at tayo sumampalataya sa Kanya. Yan po yung starting point dapat. Walang mangyaring buhay banal, buhay makadiyos kung nung una, walang buhay mismo yung tao bilang mga makasalanan. Alam po natin sa biyahe po ng banal na Espiritu, yan po yung inumpisahan niya sa atin. Sa panahon na ating napakinggan, yung mensahe ng Ebanghelyo, buhay agad yung unang dumating sa atin. At sa pagpapatuloy, ito yung lakad natin na mga nasasabing mga mananampalataya. Buhay kabanalan, buhay makadiyos, at hindi ayon sa lakad po ng sanlibutan, sa lakad po ng sarili, sa lakad po ng kasalanan, sa lakad ng kadiliman, at sa lakad po ng kabulaanan. Napakaangat ang pagiging buhay Kristiyano, mga kapatid. Heavenly po yung expectation. Taliwas po doon sa mga pinupuna ni Pablo, tinutuwid ni Pablo, na ang display ng kailang kabanalan po ay pansarili at hanggang sa panlabas lamang. Hindi ko sinasabi na ang mga tunay po ng mga manampalataya sa ating paglilingkod ay walang external na mga ebidensya. Mayroon eh. Palaging mayroon po yan. Hindi maring wala. No? Doon po sa ating Sunday School kayo na, isa po yan sa tinatalakay, by the way, yung mga remaining po ng mga paliwanag na hindi ko na na-discuss, mga kapatid, kabilang po yun sa mga kinikilalang bunga ng tunay na pananampalataya. Kung paanong ang imposibleng ihiwalay mo yung init sa yung liwanag sa apoy, yan din po yung laman ng ating pananampalataya. Kung mayroong tunay na pananampalataya, kaakibat na po dyan, napapaloob na po dyan yung bunga talagang binabago ng Diyos. At yan yung pagiging buhay godly, mga kapatid, nag-umpisa sa panloob na pagkatao bilang gawa ng Diyos through His Holy Spirit at sa gabay ng salita ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay, we can say and we can proclaim that I can do all things for the glory of God. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 10:31, maging sa hindi ganong napapansin na po na activity ng buhay, pero routine po natin sa pag-inom at sa pagkain, do it all for the glory of God. Tingnan nyo.
Hindi lang pala simpleng pagsamba, panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, pakikinig ng preaching ay magsilbi itong mabagong samyo sa Diyos. Oo, tayo po nanalangin tungkol sa mga bagay na yan, kundi maging sa pinakamaliit na aspeto ng buhay ng isang mananampalataya. Ito po ay mabagong samyo, alang-alang po sa kanyang kaluwalhatian. Maaaring mapanuring tanong po sa atin at sa inyo na aming mga minamahal na hindi pa po sumuko sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus. Isang nawa, patuloy na palasipan sa inyo, ang tao pala kapag walang relasyon kay Kristo, gaano man siya ka-committed sa kaniyang endeavor sa society. Tama kayong reflection po natin sa Ecclesiastes. Kung mayroong pakinabang pansamantala lamang. Pero kung ikaw ay Kristiyano, lahat po ng bagay kung saan kayo ilagay ng Panginoon, anumang gawain kung saan ikaw ay isustain po ng Panginoon sa specific situation, sa specific po na sirkumstansya at mga pagkakataon, magbigay po ito luwalhati sa iyong Diyos na tagapagligtas. Kung sa panahon po ni Pablo, mga kapatid, may grupo ng reliyon na nakatuon po sa mga pang-external na display ng kailang pananampalataya, pero walang tunay na gawain ng Diyos sa panloob ng pagkatao dahil hindi nila niyayakap ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus, kakaiba ang mga tunay na Kristiyano. Imposibleng walang impact ang gospel sa buhay ng nagsabing ako ay Kristiyano. Mayroon. At evident po yan sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya nga po, mayroong usapin sa buhay Kristiyano na mayroong dalawang uri po ng worship ang ating inaalay sa Panginoon. Yung general form worship na kung saan yung nga mula Lunes hanggang sa Sabado ating sinasamba ang Diyos in terms of service. Nasa sanlibutan ka man, nasa pamilya ka man, nasa trabaho ka man, nasa opisina ka man, nasa pagtuturo ka man, ikaw man ay isang kabataan, nag-aaral pa, lahat po yun ay magsilbing pagluwalhati sa Diyos. Knowingly na yan ay ginagawa mo, hindi lang bilang isang estudyante, kundi bilang isang Kristiyanong estudyante. Hindi lang bilang isang teacher, but isang Christian teacher. Hindi lang bilang magulang, pero bilang Kristiyanong magulang. The gospel affects all aspects of the Christian life, mga kapatid. At inyong mapansin po dito, kung mayroong tinanggihan si Pablo, yung mga walang kwintang bagay, kung saan puro pansamantala, puro panlabas, pakitang tao, ang sabi ni Paul sa verse 7 ulit ng 1 Timothy 4:7, sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan. Mga kapatid, ito ay utos at ito ay sa paraan po ng pag-utos na ongoing dapat na realidad sa ating buhay. Hindi ito commitment nung araw ng conversion at sabihin mo tapos na. No, it is a daily duty of every believer to pursue godliness, to pursue holiness in every aspect of his or her life. Talagang sinusulit mo yung mga kataga sa Biblia na samantalahin ang bawat yugto at oras, ang bawat pagkakataon alang-alang sa Diyos. Na hindi po yung mensahe na huminto ka na sa iyong trabaho para maging focus ka sa Panginoon, maglingkod ka lang sa ministeryo. Yan yung mali nung unang panahon. Na ang tinuring po nila noon, panahon po ng 16th century, 17th century na ang paglilingkod lang na katanggap-tanggap sa Diyos at ang Diyos ay malulugod kapag ikaw ay nasa kumbinto, nasa simbahan, o nasa pangreliyon po na gawin. No. Kundi ikaw ay simple at payakman na Kristiyano saan mang lugar. Sa lupalip po ng daigdig at ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ginagawa mo ng may conviction ng panampalataya, yung pagkatawag, maging sa sekular man na kaparaanan,
ito po ay pagluwalhati sa Diyos. Yun po'y context at circumstansya kung saan dapat mahayag ang iyong pagiging makadiyos, pagiging banal. Yung iba kasi naging extreme eh. May mga turo na kahit sa opisina ka, dapat mag-evangelize ka. Mali na din po yun. Na maski yung trabaho po o oras ng trabaho, ginagawa po sa evangelism. Mayroong tamang panahon po ang evangelism. Huwag niyo po akong ma-misinterpret. May tamang panahon po, okasyon ng evangelism. Pero extreme po yung iba sa punto na oras ng trabaho, binayaran ka, sinusulduan ka sa trabaho mo specific, ay nag-evangelize ka. Pag nanakaw po yun ng oras. Dapat instrumento din tayo doon at testimony tayo bilang mga mananampalataya. Hindi ganun. Pero sa mga bakanting oras o kaya mga piling oras, pwede kang makipag-usap sa iyong ka-office mate, kaibigan, at pag-usapan yung mga bagay pang Panginoon. Pero yung punto ko kayo nasabi ko na mahusay mong ginagamit yung iyong oras ng trabaho, ay testimonya po yun ng gospel kahit hindi ka pa nagsalita ng ebanghelyo. Isa po sa mga, Kuya Mario, isa sa mga kinikilala ngayon na isang Protestant na politicians, at I hope na biyaya ng Panginoon ay i-sustain po ang kanyang pananampalataya, yung sa Pasig. O, yung mayor sa Pasig po, hindi ko lang pangalan. Alam niyo po yung ibig ko sabihin, isa sa mga modern po na Protestant na nagkapaglaban talaga sa korupsyon na talagang kinikilala, at tama lang. Na bilang isang born-again Christian, bilang isang Kristiyano, ay hindi ka makalagad sa gawain po ng korupsyon. And yet, sa dosay po, sa circle po ng mga evangelical, maraming mga pastor, even pastors. Nasa lahula po yung kailang iglesia, na hati po yung kailang iglesia dahil sa usapin po ng politika. Nakakalungkot, di ba? Hindi naging mabuting patutuo ng pagiging makadiyos at pagiging banal yung ganong larangan. Pero salamat sa Panginoon, mayroon at mayroon. Maging sa history, a lot of the believers in history, mga kapatid, talagang ginamit ng Diyos. Kahit po ang papel nila sa lipunan ay secular na uri ng gawain, pero nag-aalay po ng pagduwalhati sa Diyos dahil sila po'y matapat sa kailang uri ng paglilingkod. Dahil ang dala-dala ng pangalan, hindi po yung kailang sariling interest na magkaroon po ng fame, makilala, hindi self-interest, kundi ang interest po ng Diyos. At isa sa mga binigyan po ng emphasis po sa utos na ito, mga kapatid, lifestyle dapat ito, yung pag-train ng ating sarili to be godly. Kung hindi man lahat, mga kapatid, kayo po, kayo na ngayon po ay maaaring binigyan ng biyaya ng Diyos ng trabaho, ang iba sa inyo ay nag-retire na, tama? O nag-retire na. Ang iba sa inyo ay nag-aaral pa. Lahat ng aspeto na yan, hindi kayo maging, sabihin nito, hindi ka mag-excel kung walang training, walang pagsasanay. No? Bagamat yung illustration na ginamit ni Paul dito ay physical, so sa ating panahon po, talagang nag-gym po para makamit yung hugis po at hubog ng kanyang katawan na physically fit. At hayag po na talaga ito ay may bunga. Mahirap naman kung ilang taon na nag-gym. Pero parehas pa rin yung katawan dati. Ilang taong training po sa marathon. Training sa pagiging military. Training po pagiging sundalo ng ilang buwan, ilang taon. Pero walang nangyari sa kanyang katawan. Malamya pa rin. Delikado po yun. May mali doon sa training. At ginagamit po yun ni Pablo, mga kapatid, bilang, same time, hindi lang to contrast, pero magsilbing analogy na kapag dating po sa spiritual training,
ng mga mananampalataya, talagang mayroong hayag na bunga. At isang bagay po na tayo ay maaaring makumusta. Kumusta pala yung ating spiritual na pagsasanay? At alam po natin na ang kasangkapan ng Diyos ay hindi po magbubuhat ka ng bato. Hindi kailangan tumatakbo po sa arena para mahayag po yung spiritual na paglilingkod o spiritual na mga bunga. Kundi spiritual means din po yung gagamitin po ng Panginoon. Sa 2 Peter 1 verse 3, tingnan niyo po yung assurance na binigay ng Diyos. Na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon, na wala tayong mga kaparaanan. Paano po makultivate itong training po natin for holy living and lifestyle of godliness. Sabi doon sa 2 Peter 1 verse 3, ipinagkaloob sa atin ng kaniyang banal na kapangyarihan. Tingnan niyo? Unawaan niyo po, talagang madiin po na observation. Ipinagkaloob, pag sinabi pinagkaloob, regalo po yan. At pag sinabi pinagkaloob, iba yung nagbigay sa atin. Hindi self-effort po ito. Galing sa iba. At alam po natin sa konteksto, galing sa Diyos. Ipinagkaloob sa atin ng kaniyang banal na kapangyarihan. Hindi lang basta-basta ang Diyos, may backup ng kaniyang kapangyarihan. Ang lahat, hindi lang ilan, kundi lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa mamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Kung bakit napakahalaga po itong utos na ito, itong imperative na ito, hindi lang po sa mga pastors, kundi maging sa lahat ng mga mananampalataya. Dahil hindi nagkulang ang Diyos sa pag-supply ng ating spiritual na pangangailangan. At alam nyo ba, isang bagay na hindi maaaring ipagkait po ng Panginoon sa mga tunay po naglilingkod sa Kanya, yung spiritual growth. Hindi po mag-iimbot ang Diyos. Tawa yung term. Hindi pinagkait ng Diyos yung ganong pagpapala. So makita natin saan ang problema. Hindi po sa part ng Diyos, kundi nasa atin na mga mananampalataya. Praise be unto the Lord kung inyong nakita ayon sa patutuo po ng banal na Espiritu at patutuo ng Kanyang salita na nilapat ng Diyos sa inyong personal na buhay itong mga katotohanan dito. Realidad ang paglago mo sa spiritual na spirito, buhay kabanalan, buhay makadiyos, at talagang nilalakaran mo ang Kanyang mga kalooban ayon sa Kanyang salita. Yun lang naman Doon mo masukat ano bang ibig sabihin ng tunay na banal. Hindi ito damdamin lang. Hindi ito pakiramdam lang. Kundi hayag talaga ng malinaw na meron kang mapinpoint na mga katotohanan sa salita ng Panginoon. Salamat Panginoon sa iyong biyaya. Pinalakad mo ako ng malaya, ng napakayaman sa supply po ng iyong banal na salita. Hayag po ang bunga ng training, pagsasanay. At alam nyo ba, yung mga means ng Diyos sa Biblia ay simple at payak. Hindi tayo pinahirapan po ng Panginoon. Salita ng Diyos, panalangin, pagsamba, pakikisama ng mga kapatiran, yung mga ordinansya na kanyang iniwan, yung banal na hapunan, yung baptism, kung mayroong mga okasyon, yan po'y pananariwa ng ating pananampalataya. At lahat po yan ay publicly ginawang available ng Diyos through His local churches. Kaya ako po'y nalulungkot sa maraming mga Kristiyano na nagsabing sila ay Kristiyano and yet wala pong commitment sa isang ganap na lokal na iglesia. Wala pong anonymous na Kristiyano. Salamat po na mayroon tayong mga kapatiran po na nag-inquire sa atin, biyaya po ng Panginoon yan dahil sa isang tunay naman ng palataya, hindi mapakali kung hindi siya makasamba, makapiling ang kapwa mananampalataya. Bahagi po yan ng training, spiritual training mga kapatid. May commitment.
At palagi mong ini-immerse ang iyong sarili sa mga biyaya ng Diyos na Kanyang binigay na walang tinira, walang reservation, kundi napaka-available maging sa Kanyang iglesia. Bago tayo mag-close mga kapatid, pangalawa, kung bakit napakalaga po ito, yung tinitingnan po ni Pablo dito, yung value ng pamumuhay, pagpursus, kabanalan at pagiging makadiyos sa verse 8. Ang sabi doon sa verse 8, ang 1 Timothy, sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang, subalit ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay na ito at sa darating. So again, yung scope ng godliness ay present pati yung eternal na buhay. Pero alam nyo ba, ang sikreto kasi ng Biblia upang mahusay nating pamahalaan yung ating panahon at mahusay po nating maisakatuparan yung buhay na nais ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. Ang sikreto ng Bible, ang pagtingin po sa mga eternal na mga pangako kay Kristo. Example, isa sa mga identity po ng mga mananampalataya, ang sabi doon sa Philippians, we are citizens of heaven. Kung bakit yan ay sinasabi ni Pablo upang yung ganong realidad ay pwedeng umpisahan na dito. Ano yung buhay sa piling ng Diyos? Ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano sa mga kaiglesiyahan, mga kapatid, kung ano yung realidad sa malawalhating eternidad kasama ang Diyos. Maumpisahan dito kung bakit tayo ay may worship, payak man, simple man, dahil mayroong dakilang panambahan doon sa walang hanggan. Perfect. At walang limitasyon, walang kakulangan. Pero naumpisahan po dito. Kung doon sa walang hanggan, mayroong perfect holiness. Naumpisahan po yan dito. Kung doon sa walang hanggan, mayroong katuparan po ng lahat ng pangako ng Diyos. Atin po yung tinatamasa dito. Bagamat sa initial na kaparaanan. Huwag niyong maliitin mga kapatid, yung mga pangako ng Diyos. Bagamat hindi pa natin lubos na panghawakan sa ngayon in full and talagang buong buo. Pero ating tingnan po yung mga testimonya ng mga propeta, ng mga lingkod ng Diyos maging sa bagong tipan. Pinanghawakan nila, dahil pinanghawakan nilang mahusay yung mga pangako ng Diyos na kailangang makamtan sa muling pagbalik po ni Kristo. Tulong po iyon na magpreserba nila sa buhay kabanalan habang nandito pa at habang naghintay sa muling pagbalik ng ating Panginoon Jesucristo. Patunay po yan, Titus 2, verse 11 and 12, 13. Sabi dito, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan, tingnan nyo yung duty ng Christian, at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Ano yung duration? Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kalulatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Hindi pa huminto si Pablo Bitin sa kanya kung tumigil siya. Verse 14, siya ay nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin. Anong dahilan? Anong purpose? Upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya. Saan? Na masigasig sa mabubuting gawa. Saints life. Buhay po na lumalakad sa kalooban po ng Panginoon as design po ng pagiging godly, ng pagiging holy. At biyaya po ng Panginoon na hindi lang pala ang mga pangako po sa walang hanggan na nakareserve sa atin kay Kristo. Kaya nga, may tatak po ng Holy Spirit mga Kristiyano dahil nga, yun po yung ating silbing ticket, no?
pagdating po ng araw. Silyo ng Diyos, ng Banal na Espiritu, na tayo po ay tagapagmana ng mga maluwalhating pangako ng Diyos. Pero again, bagamat future pa yan, ang term po sa mga estudiant po ay mga nasa eschatological realidad pa yan. Pero ang dating po nito, ang impact po nito sa ating kasalukuyang paglilingkod, nahasa yung ating pananampalataya. Naiingatan po yung ating pananampalataya. Lahat po yan ay biyaya po ng Panginoon. Yung value. Alam nyo ba? Mayroong kaisipan po o konsepto na minsan po natin nabanggit o narinig na ang Diyos po ay malayang makagawa ng kanyang mga layunin sa kabila po ng ating kakulangan, sa kabila po ng ating pagpalya minsan. O kaya, ang Diyos ay maaring makapagsagawa ng kanyang mga dakilang layunin, mga kapatid, kahit po wala tayo. Alam po natin yan, di ba? Kahit wala tayo, malaya ang Diyos makakilos sa kanyang mga dakilang layunin. Despite of us. Pero napakagandang isipin that God can work all His purposes through us, not despite of us. Instrumento ka, Kristiyano. Na isa sa pakinabang po dito sa mundo ay ikaw bilang Kristiyano ay talagang lumiliwanag yung ilaw mo sa iyong kapitbahay, sa iyong mga kaibigan, sa workplace, dahil ikaw ay lingkod ng Diyos. Yan yung isa sa mga pakinabang. Ginamit kang instrumento. Yes, mahina man at times, pero ikaw ay nasa kamay ng Diyos na makapangyarihan. At naging pagkapala ka ng ibang tao ay maituro sa biyaya ng Panginoon sa Diyos at sa pananampalataya ng mabuting balita. Saka natin pag-usapan yung mga pangako po sa buhay na walang hanggan, yung value po na pinangako ng Diyos, yung rewards. Dito muna tayo. So, napakalaking tulong, kalakasan. Dahil sa mga pangakong ito po ay nagpapanariwa sa ating pananampalataya habang tayo po ay nasa paghintay pa lang ng pagparito ng ating Panginoon Hesus. Last verse, mga kapatid. Alam ko ito ay naipangaral sa ating kalagitnaan, pero magandang balikan. Tingnan niyo po. Ano yung sabi ni Peter sa kanya mga manampalatayang grabe yung struggle ng pag-uusig. 1 Peter 1, 7 and 8. 6 pala. Sa ganito'y kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang sa kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian, at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Ano yung response ng mga believers na struggling po, may pagsusubok, may kahirapan? Verse 8, hindi ninyo siya nakikita, ngayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon, hindi ninyo siya nakikita, ngayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak. Bagamat hindi siya nakikita, kayo'y nagagalak ng may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Tungkol sa kaligtasan ito, nagsikap at nagsiyasat ng mabuti ang mga propeta at ang mga nagpahayag tungkol sa biyayang darating alang-alang sa inyo. I hope makita po natin yung relevance, mga kapatid, sa buhay natin. Maaaring may mga hamon man, pero kahit po yung mga hamon ay bahagi po ng paraan ng Diyos sa paghasa ng ating pananampalataya na hindi lang po sinusulong mo sa panloob, kundi talagang mahayag sa panlabas. Buhay na banal, buhay po na patuloy na pinalago ng Diyos. Tayo ay manalangin. O aming dakilang Diyos,